Welcome sa ating bagong pagsusuri. Alam ko, yung pag-uusapan natin ngayon ang paghilo mula sa trauma noong kabataan, kinda mabigat, di ba? Madalas kasi, nababalot ang paksang ito ng matinding katahimikan at stigma. Pero tulad ng makikita natin mamaya habang tinitingnan natin yung mga datos at kwento ng mga survivors, hindi lang ito tungkol sa sakit, punong-puno rin ito ng pag-asa at katatagan. Yung tipong, paano ba unti-unting binubuo ng isang tao yung sarili niya ulit? So samahan niyo ako, buksan natin ang ating isipan at sabay nating alamin yung kwento ng tunay na pagbangon. So ito yung malaking tanong na laging bumababagag sa isip natin. Posible ba talagang gumaling ng buo ang isang survivor mula sa anino ng trauma noong kabataan? Kasi 'di ba pag nakita natin yung lalim ng sugat na dulot ng pang-aabuso, mapapaisip ka talaga na permanent damage na ito. Pero wait, may magandang balita yung mga sanggunian natin ngayon. Oo daw, possible ang paghilom. Siyempre hindi naman to diretsong linya at hindi ibig sabihin na magkaka-amnesia na sila sa nangyari. Pero ang ibig sabihin ng paghilom dito ay yung kakayahang magpatuloy, gumawa ng malusog na relationships at mahanap ulit yung sariling halaga nila. Let's dive into how exactly this happens. Bago tayo lumalim, heto muna yung magiging roadmap natin para sa pagtatalakay na to. Una, ang anino ng trauma noong kabataan. Pangalawa, ang halaga ng pananahimik. Pangatlo, pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng suporta. Pang-apat, ikukumpara natin ang terapya laban sa pag-iisa. At panglima, ang lantas patungo sa pag-unlad. Unang bahagi, ang anino ng trauma noong kabataan. Okay, let's dive right into this. Bago natin maintindihan yung mismong paghilom, kailangan muna natin tingnan ng maigi yung pinsala. At dito pumapasok yung konsepto ng disassociation. Kumbaga, ito yung paghihiwalay ng isip mo sa realidad. Imagine, kapag ang isang bata ay naka-experience ng sobrang tinding pang-aabuso at feeling nga wala siyang takas, yung utak niya mismo gagawa ng paraan para protektahan siya. Literal na parang mental shield. Para siyang aalis sa sarili niyang katawan o isipan para lang hindi niya maramdaman yung sakit. Sounds brilliant as a survival tool nung bata siya, di ba? Pero ang malaking problema rito, kapag tumagal, yung kalasag na ito rin yung nagiging dahilan para magkawatak-watak yung pagkakakilanlan niya paglaki. Kasi nga, nasanay siyang laging humihiwalay sa reality. At dahil doon, nagiiwan ito ng matindi at nakatagong epekto na dala-dala nila hanggang sa pagtanda. Base sa datos natin, madalas kinakalaban ng mga survivors yung persistent shame at paninisi sa sarili. Feeling nila, sila yung may kasalanan. Nariyan din yung mga sintomas ng complex PTSD, yung tipong laging hypervigilant o sobrang alerto sa paligid. Tapos minsan inaatake ng flashbacks, kaya ang ending, hirap silang magtiwala at mag-open up sa ibang tao. Minsang pakiramdam pa nga nila, sira sila o hindi na sila karapat-dapat mahalin. Sa totoo lang, itong mga hidden battles na ito yung pumipigil sa paghilom nila for so many years. Pangalawang bahagi, ang halagaan ng pananahimik. Madalas itanong ng mga tao, bakit kasi hindi agad siya nagsalita? Actually, scratch that mindset. Ang hindi pag-amin agad ay hindi isang pagkukulang, kundi isang masakit na psychological phenomenon. Tingnan niyo tong timeline na to. Sa unang mga araw hanggang buwan, actively tinatago ng bata yung sikreto, usually dahil sa takot, banta o kaguluhang mangyayari sa pamilya. Fast forward sa mga sumunod na taon, magkakaroon na ng tinatawag nating pressure cooker effect. Dito, naglalaban na sa loob niya yung matinding gustong magsalita para gumaan yung feeling at yung kailangan niyang manahimik para magtago. Parang sasabog na yung loob nila, di ba? Hanggang sa dumating yung araw ng disclosure, yung breaking point kung saan hindi na talaga kaya at napilitan na siyang magtapat sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. At alam niyo kung ano yung talagang heartbreaking na natuklasan sa data natin? May direct correlation o direktang connection ang haba ng taon ng pananahimik doon sa tindi ng mental distress ng survivor. To put it simply, the longer the secret is kept, the worse the depression and trauma gets. Kasi nga naman, imagine carrying that heavy burden all by yourself ng ilang taon na walang kahit anong treatment o tulong. Sobrang nakakapagod yun. Ikatlong bahagi, ang kapangyarihan ng suporta. Dito na nag-iiba yung ihip ng hangin sa kwento natin.
Now, what's really interesting about this slide is binibigyan natin ng boses at emosyon yung mga cold data natin. Ito ay isang direktang pahayag mula sa isang survivor sa pananaliksik. Sabi niya, ang aking asawa bilang isang sumusuportang kapareha ay naging napakahalaga sa aking paghilom. Grabe, diba? Ipinapakita nito na yung unconditional love mula sa partner o kahit mula sa kaibigan o kapamilya ay literal na nagpapabago sa lahat. Pag na-feel ng survivor na tanggap siya, in spite of everything, yung matagal na niyang paniniwala na sira siya, unti-unting nabubura. So paano ba talaga gumagana yung social support system nila in a practical sense? Well, una, nagbibigay ito ng empathy o pag-unawa na walang halong husga. Nagki-create din ito ng super safe at affirming na environment. Dahil dito, natutulungan yung survivor na makita ulit yung sariling halaga niya. Maraming beses, bigla na lang lalabas yung mga epekto ng trauma nila. Like bigla na lang silang matatakot o iimas. Pero kapag nandoon yung support system para punan yung needs nila for attachment, despite those trauma responses, dun talaga nabubuo yung matibay na pundasyon para sa malalim na paghilom. Ika-4 na bahagi, terapya, laban sa pag-iisa. Okay, ikukumpara natin ngayon yung dalawang magkaibang landas. Ano nga bang nangyayari kapag naiwan mag-isa yung survivor versus kapag nakatanggap siya ng professional help? Kung titingnan natin yung nasa kaliwa, yung nagna-navigate mag-isa, yung mga mental na kalasag na ginamit nila nung bata pa sila, tulad ng disassociation, nagiging mapanira o maladaptive na pagtanda nila. Nauuwi ito sa prolonged distress, problema sa relasyon at the worst part, panganib na muli silang maabuso. On the flip side, yung nasa kanan, kapag sumali-alam sa therapy, nagbubukas ito ng pinto para magkaroon ng ligtas na espasyo. Maiintindihan nila ng maayos yung kwento nila at mababawi nila yung personal boundaries at control sa sarili nilang buhay. So, the crucial point here is this. Ang therapy ay hindi lang basta nakikinig sa kwento mo. Binibigyan nito ng chance yung survivor na iproseso ng tama yung nangyari. Tinutulungan silang himaying-himayin yung nakaraan para tuluyang mapagtanto na hindi nila kasalanan ang pang-aabuso. The blame is shifted entirely kung saan ito dapat nakalagay, sa taong nangabuso. At kapag nangyari yon, binibigyan sila nito ng kapangyarihan na makawala sa pagkakakulong bilang isang biktima habang buhay. Ikalimang bahagi, ang landas patungo sa pag-unlad. Dito na tayo sa pinakamagandang parte ng journey, yung hindi matatawarang katatagan ng mga survivors. Hindi lang sila basta nagso-survive, nagta-thrive sila. Base sa evidence, may 4 na yugto yung paghilom nila. Una, natututunan nilang i-manage yung trauma memories na hindi sila na-overwhelm ng takot. Pangalawa, marunong na ulit sila makipag-relate at magtiwala sa iba ng ligtas. Pangatlo, nakakabuo sila ng isang environment na as safe as possible para sa pang-araw-araw nilang buhay. At pang-4, re-evaluating their sense of self. Mula sa pagiging watak-watak na identity nung bata pa sila, nakakabuo na sila ng isa at matibay na pagtingin sa sarili. It's like putting a giant puzzle back together. At ito yung sikat na konsepto sa psychology ngayon, ang post-traumatic growth o PTG. Now clear natin hindi ibig sabihin nito na maganda yung trauma. No way. Ang ibig sabihin lang nito, sa kabila ng napakasakit na pinagdaanan nila, nakakahanap yung survivor ng manalim na kahulugan at fulfillment sa proseso ng recovery nila. Yung tipong dahil na-process na nila yung sakit, nagiging powerful drive ito para magpakita ng habag at tumulong naman sa iba. And this brilliantly illustrates that exact point. Sabi ng isa pang survivor sa research natin, sa tingin ko, dahil sa pang-aabuso, mas naging mahabagin ako sa ibang mga naabuso rin. Grabe no? Imbes na hayaan nilang ubusin sila ng galit at puot, binabawi nila yung kwento nila to spread kindness and hope sa mundong minsan nanakit sa kanila. Ginagamit nila yung naging karanasan nila, literal na parang isang liwanag na gumagabay sa mga taong nawawala pa rin sa dilim ng trauma. So as we wrap up this explainer, gusto kong iwan sa inyo ang mahalagang katanungang ito. How can you be a safe space o isang advocate para sa mga survivors dyan sa sarili mong community? Kasi we just saw the absolute power ng isang social support system, di ba? Nakita natin kung gaano ito kahalaga sa long-term recovery nila. Hindi man tayo lahat mga professional na therapists, we still have a massive role to play in breaking the stigma at paggiba sa pader ng pananahimik. Paano ka makakatulong? Pakinggan mo sila ng walang panghuhusga. Sana naging meaningful ang pagsusuring ito sa inyo, hindi lang para may matutunan, kundi para mas maging malalim ang empatiya natin sa isa't isa. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon, hanggang sa muli.